Usapang Middle East ulit tayo mga tol, tatlong barko ang nagtangkang tumawid sa Strait of Hormuz ang pinahinto at inatake ng IRGC. Panoorin natin to mga tol, samahan ninyo ako. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Okay, may bagong report dito sa UNTV News and Rescue kung saan tatlong barko daw mga kapatid ang nagtangkang tumawid sa Strait of Hormuz, subalit sila ay inatake ng IRGC at pinahinto mga tol, no? Sabi rito, tatlong barko ang inatake ng Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran matapos umanong tangkain ng mga ito na tumawid sa Strait of Hormuz at lumabag sa mga ipinatutupad na regulasyon doon. O di ba sabi sa inyo pareho lang sila nagbibintangan eh. Kapag ang US sumampa sa barko, ang tawag sa kanila ng mga maka-Iran is pirates. Kapag ang Iran ang sumampa sa mga barko, ano kaya ang itatawag naman sa kanila ngayon? No? Well, panoorin natin mga tol etong videong ito mula rito sa UNTV News. Sa kabila ng desisyon ni US President Donald Trump na pagpapalawig ng ceasefire sa gitnang silangan, nananatili ang tensyon sa Strait of Hormuz. Pero okay na yon, at least ceasefire pa rin mga tol. Kasi tapos na yung ceasefire 2 weeks ceasefire yon, pero in-extend. O okay na yon mga tol, importante, walang nangyayaring bakbakan ngayon dyan. Though may tension, oo, pero walang bombahan, di ba? Dahil sa patuloy na restriksyon ng Iran. Kahapon, ilang barko ang inatake at hinarang ng Iran Revolutionary Guard Corps o IRGC sa Strait of Hormuz dahil umano sa paglabag ng mga ito sa mga regulasyon, kabilang ang kawalan ng pahintulot sa paglalayag at pakikialam sa navigation systems. Oh. Sa ulat ng UK Maritime Trade Operations Center, isa sa mga inatake ang Greek-owned ship na Epaminondas matapos itong paputukan ng isang IRGC gunboat na nagdulot ng malubhang pinsala sa bridge nito. So niratrat, Sunod namang tinarget pinaputokan ng gunboat ng IRGC. ang Panama flag na Euphoria na pinahintong matapos paulanan ng putok habang tumatawid sa nasabing strait. So niratrat din. Isa pang barko na kinilalang MSC Francesca ang pinahinto at inutusang lumapit sa baybayin ng Iran. Ang dalawang barko na MSC Francesca at Epaminondas ay kalaunang sinamsam at dinala sa baybayin ng Iran para sa investigasyon habang naiwan namang stranded ang Euphoria. Ayon sa Iran, ang mga hakbang na ito ay ganti sa naunang pag-atake at pagsamsam ng US forces sa Iranian flag vessel na Tosca. Alam niyo mga tol, naisip ko lang no, etong Iran, 'di ba wala na yung mga malalaking barko nila. Meron na lang sila yung mga maliliit na gunboat na yan eh. Kung tutuusin no, kaya din gawin siguro sa kanila ng US yung ginagawa ng US dun sa mga maliliit na bangka na tinatawag nilang drug boat doon sa may Venezuela. Alam niyo yung ginagawa nila doon, yung kapag naglalayag bigla na lang nilang pinapasabog. Pero buti na lang hindi ginagawa ng Amerika ngayon yun no. Tutuusin palagay ko kaya nilang gawin kasi ginagawa na nga nila yun dati pa eh. Pero buti na lang din nila ginagawa no kasi yun ay pwedeng magpainit palalo ng tension. No, yun ay pwedeng magpalala palalo. No, buti na lang mga tol. Na tinawag nila bilang isang act of piracy. Sa ngayon, mas higpit na kinokontrol ng Iran ang paggalaw ng mga barko sa Strait of Hormuz, kasabay ng nagpapatuloy na naval blockade ng US sa mga daungan ng Iran. So pareho sila ngayong nakaharang dyan. Ayon kay Trump, malaki na ang nalugi ng Iran na umaabot sa humigit kumulang $500 million kada araw Grabe. dahil sa mga restriksyon ng US. Giit pa niya, nahihirapan na ang Iran na tustusan ang kanilang militar at pulis dahil sa pagbagsak ng kanilang ekonomiya. Iran is collapsing financially. They want the Strait of Hormuz open immediately, starving for cash, losing $500 million a day. Military and police complaining that they are not getting paid. SOS. Sabi ni Trump yan, mga kapatid pwede kayong magbigay ng komentaryo tungkol dyan. Dahil dito, ipagpapatuloy pa ng Estados Unidos ang blockade at maximum pressure upang mapahina ang financial support ng Iran. Kumbaga kasi ang ginagawa ng Amerika, no, hinaharang nila yung mga barkong papunta doon sa Iranian port. So kung hindi makakarating yung barko doon sa Iranian port, 'di ba? Syempre maapektuhan yung bansa kung kanino man bansa 'yon, no. Pero apektado rin ang Iran kasi nga may mga ulat na sinisingil nga nila o nagbabayad sa kanila kapag bumibili ng langis sa kanila.
Itong mga bansang to, syempre kikita sana sila doon. Pero since na hinaharang nga iyon ng Amerika, so kumbaga parang ayan na yung customer mo, papunta na. Pero biglang hinarang. So hindi na makakapunta sa iyo yung customer mo. So mawawalan ka ngayon ng benta, mawawalan ka ng kita. Parang ganon mga tol ang nangyayari ngayon dito. Kabilang sa mga hakbang ang pag-freeze ng mga pondo at pagpapataw ng mas mahigpit na sanctions sa mga barko at negosyong konektado sa Iran. Yan. Kumbaga pressure to pressure sa Iran to. No, kumbaga panggigipit sa kanila para sumang-ayon sila doon sa sa nangyayaring deal. No, ito ang ginagawa ng Amerika kaysa magpaulan sila na magpaulan ng bomba at gagastos pa sila, 'di ba? Malaking pera pa yung gagastusin nila tapos gaganti ang Iran, marami pang masasawi. Ito na lang yung ginagawang paraan ng Amerika ngayon para ma-pressure nila ang Iran. Kumbaga pinupuntirya naman nila ngayon economic war. Parang ganun mga kapatid naman na nagiging taktika ngayon ng Amerika, no? Kasi pareho lang kapag binobomba nila etong Iran, maraming mga infrastructure ang nasisira, pero gumaganti ang Iran, nakakapagpakawala din ng missile, nababawian naman yung iba't ibang mga ibang bansa. Tapos kapag sinasalag nila gamit yung mga interceptor nila, yung mga drone, mga missile ng Iran, is gumagastos din ng Amerika at Israel noon at ibang mga bansa na sobrang laking pera kasi napakalaki talaga ang presyo, ang halaga ng isang missile mga tol. Sobrang laki niyan. So ngayon, walang ganito, walang nangyayaring missile, walang gastos, di ba? Pero dito naman sila ngayon bumabawi sa panggigipit, sa pressure dito sa Iran. Nawawala ng kita ang Iran dahil dito sa pag-blockade ng Amerika. Naninindigan naman ang Iran sa posisyon nito na hindi makikipag-usap sa US hanggang hindi inaalis ang naval blockade. Hiniling din ng Iran sa United Nations Patibayan na lang. na kondenahin ang pag-atake ng US sa Tosca na anilay labag sa international law at isang paglabag sa ceasefire. Iginiit ng Tehran na dapat panagutin ang mga nasa likod ng insidente at agarang palayain ang barko kasama ang mga crew na sakay nito. Kaso baka naman sagutin din sila, no? Kung ihilingin ninyo na kondinahin ng Amerika sa pag-atake sa barko sa Tosca, hindi dapat kondinahin din sila sa pag-atake din sa mga ibang barko na hindi rin naman kasali sa mga gera. Kasi pareho lang naman silang umatake. Ito mga kapatid, just to be fair lang, hindi tayo pro-Amerika, hindi tayo pro-Iran. Nakikita natin pareho kasi silang umaatake sa mga barko. Umpisa pa lang mga tol nung isinara ng Iran etong Strait of Hormuz, 'di ba? May mga barko ding naiulat na pinuntirya nila. Hindi lang, pati yung Yemen ganun din doon yung Houthis, 'di ba? May mga pinupuntirya din silang mga barko at kinukuha nila. So kung tutusin, parang alam mo 'yon, parehas lang sila 'di ba? Kaya nga sabi ko, buti kung mag-aaway silang dalawa, sila lang Kaso ang dami kasing nadadamay, ang dami na peperwisyo. Jack De Ocampo. Ano ang inyong masasabi tungkol dito? Pwede kayong magbigay ng inyong sariling opinion. Lahat ng mga sinabi ko mga tol, opinion ko lang yan. Batay sa mga video na napapanood natin. Batay sa mga balita na napapanood natin. And tulad mo, feeling mo is allowed ka magbigay ng iyong opinion, entitled ka sa sarili mong opinion kasi opinion mo naman yan. So ganun din tayo mga tol, no? Ikaw, ano ang inyong masasabi tungkol dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba.